In this video, we travel from Manila to Zamboanga in Mindanao. Vulcan! Gamit ang isang Innova 2015 model ay ating malalaman kung magkano ating gagastusin sa loob ng 1,600 km na biyahe. So mga Lodski, samahan nyo kami sa aming mahabang paglalakbay. Ayun, naka-ready na yung mga gamit natin. Ayan. Okay. So, puno-puno na yung nasa itaas natin. Right. So, ang biyahe namin ngayon ay malapit lang dito sa Mindanao. So, today is May 15, 2025. Susubukan namin ilang trip ang Manila papuntang Mindanao. Sa Zamboanga City, Zamboanga, Sibugay Province. So kung dati ay lagi tayong bumibiyahe papunta Mindanao, ay gamit natin ang motorsiklo si 03. Ngayon naman susubukan namin bumiyahe papuntang Zamboanga gamit ang 4 wheels. So ngayon natin malalaman kung ano ang difference, kung magkano ang difference sa magiging gastos natin papuntang Mindanao mula dito sa Maynila gamit ang Innova 2015 model. So ngayon ang gagawin namin ay dadaanan namin ang iba naming mga kasamahan. Meron tayong dadaanan sa Parañaque City at sa Muntinlupa. So marami-rami kami. Dito kaming bibiyahe papuntang Zamboanga, Sibugay. So samahan nyo kami para magkakaroon kayo ng idea kung magkano ang gagastusin natin sa more or less 1,600 kilometers na paglaland trip mula dito sa Maynila papunta sa Zamboanga, Sibugay Province. At saka samahan nyo na rin yung experience namin sa aming mahabang biyahe. Right. Ito na yung kalsada ng Parañaque, ma-traffic. Masikip ang daan. Daming tao dito. Anong pisto natin eh? Ha? Anong pisto niya? Diyan o. Ayan si... Ano? Lusot ng lusot. Wala pa sila. Wala pa yata. Yata sa nagtinda. So ayun, dito na tayo sa Ice Lakes. Pasok na tayo. ng gabi. Dito na tayo sa may Ice Lakes Nichols Toll Plaza. Nakalabas lang natin sa may Sun Valley dito sa may Parañaque City. Rooster crowing 6 a.m. Black rifle coffee, a few good friends, watching the sunrise in a deer stand. Hell yeah, that's my kind of country. Casting a ride out on the lake, ice cold beer, dry tailgates, watching the sunset fall asleep. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows, it's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Kasi pagpasok mo, traffic ko eh. Mas maganda talaga pag maaga eh, no? Bilis ng biyahe, tapos pag uwi mo, wala pa rin masyadong traffic. Ang pagpasok mo siya, papasok at saka pauwi, walang traffic. Kasi pag out mo ng mga alas 3, hindi pa, wala pa eh. Alas 5 pa naman. Pero kung out ka na alas 5, sagupa mo na lang. Sagupa mo lang.
Nagbiyahe ka ba rito, pre? Sa SM? Nung lagyan ng karaban dati yung... Wala. Video. Sa bakasyon. Sa akin, ano yun, lipa. Nag-vlog ka. Lucena Underpass. Bawal motor dre. Bawal ba? Oo. Gabi na. Wala may huli na. Nagka-helmet na ako. Ako na dahil. Maragi patong. Ayun, 9:40 ng gabi. Nandito kami sa may Lucena. So, dito kami sa may 7-Eleven kasi may mga baon naman kaming dala, so kakainin muna namin dito. Tapos bukas na kami maghanap ng mga karinderya o kung saan kami maabutan ng breakfast at doon na kami kakain. Pero sa ngayon, kakainin muna namin yung mga dala naming baon. Mula sa Paranaque, bumibiyahe din kami ng mga 3 oras kalahati bago namin narating ang Lucena. So, ayan yung mga bagahe natin nandyan sa itaas. So, dito muna kami kakain at may dala kaming mga adobong baboy, adobong chicken. Tubig. Ay ko yung malamig. Wala. Okay na yan. Ito na lang. Hindi, ayaw nga, Mike. Oo. Ayaw ka, Mike. Sisira kasi yung boses ko pag malamig. Yan. May malaki pala doon. O yun na lang. 2 malaki. Kuha ko na. Okay, ano. Importante yung tubig. Dito. Yeah. Yung malaki doon, okay na yun. Saan? Dito. Meron na? Oo. Yun na. Ito, ayaw mo to? Ito? Oh, masarap yan. Ay. Kala ko, matigas ang kanin. Adobong chicken. Adobong chicken na native. Yan. Chicken nagyamon. Ulam namin ngayon. Kain muna para babalik ang lakas. So mula dito meron pang 452 kilometers ang aming tatakbuhin papunta ng Port of Matnog. Papunta dito sa Lucena mula doon sa Maynila ay 126 kilometers or galing sa Paranaque City. So doon ako nag 00 kilometers sa Paranaque City kanina nung nasundo ko yung aking kapatid sa San Valley, Paranaque City. So nang sabi ni Waze ay nasa mga 10 hours pa daw. So kung 10 hours ang expected of arrival namin doon ay alas 8 ng umaga. Kaya hindi namin maabutan yung ano yan? Sarap ng kape ah. Thank you. So yun, matagal ng antok. Hindi namin maabutan yung first trip ng fast cut ng papuntang Samar. So maghanap na lang kami, baka Montenegro din yung masasakyan namin. Kaya okay lang yun, hindi naman kami nagmamadali. Saktong chill lang yung pagdadrive at saka in-enjoy namin yung biyahe namin. Yeah. Okay pa rin. Okay, so gas up muna kami dito. Kailangan namin maging full tank bago akyat ng Bicolandia. Yung gas Baka- natin yan, mga sipukot yan. Oo, baka lagpas pa si Pukot. Yung gas natin. Oo, baka albay na tayo magpapagasunod. Kasi nakano na tayo eh, 100 kilometers plus na tayo eh. So, Thank you, Lord. bibilangin natin kung makailang gas up tayo papuntang Zamboanga, Sibugay. Kung ilang liters yung mauubos ng isang Innova. Siguro mga Sa- 4 na karga tayo. 1,600 kilometers na tatakbuhin natin. 1.6 ba? Oo, nasa mga 1,600 eh. Kinukompute ko eh. 1,600 more or less. 600 liters? Hindi, 1,600 kilometers. Oh. Ilang kilometers to pre? Ay, ilang Kung kilometers? kung i-15
siguro nasa mga ano lang 100 liters, no? Kung 15. 15. Magkano yung 100 liters? Depende sa ano. Eh kung sa ano, Depende kung magkano presyo, no? presyo. Tagal na. Tagal kasi yung sarap. Inuubos kasi ng bios eh. So yun, unang gas up natin ay 1,640. So dito na kami nagpapa-gas up sa bandang Lucena kasi medyo mura yung gas dito kaysa doon sa presyo ng mga gas diesel sa Manila. So 10:29 ng gabi, uuusad na naman, tatakbo na naman kami sa kalsadang napakahaba hanggang Mindanao. So siguro oras na ito para Ano yan? matutulog ang mga pasahero. Kapihan po ni Prio sa mga biyahe doon. Oo. Dagag pa sa lubong. Oo. Kaso wala na yung signal din eh. Approaching na tayo sa Bitukang Manok. Pero iba yung bito kang manok doon sa ano eh. Sa dun Cagayan? Cagayan. Oo. Mas mataas, mas mahaba doon. Mas mahaba doon. Liter is yung talagang liter is yung doon eh. Mas nakakatakot doon eh. Pero to. Oo. Paakyat sa Alae. Di rin naman, maiksi lang pero grabe po ka tirik. Daghan highball dito eh, na mga kwan. Yung mga nag-iilaw-ilaw dyan, muna sila nagsisignal na sige, akyat. Bawal man magsalubong din eh. Dito malaki sa sasakyan, wala na. Hirap. Kasi hindi ka pwede Kaya sa kami sa kabila kami di pinadaanan. hindi ka pwede rito kasi mahaba. Wala ka nang mano sa kalubong dito, wala na. Siyempre, abot-abot din. Oh, may mga nag-aabot-abot. Ano yan eh, binibigyan ng mga barya. Pero ano yan nila ha? Ito. Ito sa akin. Naka-duty din yan sila pero no? Hindi, mga taga dito lang siguro na sila. Ayun. Siguro naka-duty yan dito, pero ano yan? Oh, siguro usap-usap sila. Ano tawag dito yung Schedule. schedule. Pero sa tingin ko binabayaran din yan pre. Siguro, baka may mga Sama allowance to sila sa allowance mo sa barangay to. sa LGU siguro. Construction po. Excellent yun. Doon na sa ano, yung dito pang manok doon. Kita mo yung bangin doon sa ano, layo eh. Oo. Akyat pala to. Ayun, na-traffic kami dito. One way yung mga kalsada kaso nagkasalubungan na sila. Ayan. Kaya sobrang haba na ng traffic. Sobrang haba na ng pila ng mga sasakyan dito sa likuran. Ayan, nagsiatrasa na yung iba. Ba't kasi magkakasalubong pa eh. Ayaw pa magbigayan. Yan, atras kayo, atras. Salubungan na eh. Ang haba na ng pila ng sasak. Ayun oh, layo na ng pila doon oh. Traffic na. Pati doon sa kabila oh. Sobrang traffic na. Oo nga, may traffic light naman dito eh. Yan oh. Kaya na kayo mag-sip dyan. Oh, kulay red at saka kulay green.
Ang ibig sabihin, pwede kang minto, pwede kang umabante. Ayan, grabe na, dami ng mga sasakyan. Isang oras na kami dito. Yan, nagsiatrasa na sila. Walang magbibigayan eh. Balik pa sa traffic sign eh. Ano yan? Green o... Atras din si Innova. Oh. Ba't parang basag yung uso ng Innova? Ayun o. Kaya yung Innova kaya. Basag na basag yung uso niya, no? Innova ba yan? Nagalit na si Chip. Atras. Nagalit na si Chip. Atras pa, atras. Ayan na. Nagagalit na yung mga siya, sobrang haba na ng pila. Nag-counterplay yun nandun din. Malaki yan. Dili na. Pati yung counterflow din yung truck doon, no? Tapos ang sinalubong nila itong pang ano 6x. kasi naka 6x6. Grabe, napakahaba ng aming biyahe. Dumating kami dito sa may Kamalig Bypass Road ay 6:50 ng umaga. So 12 hours yung biyahe namin simula sa Parañaque. So ayun, nasa likod natin ang Mayon Volcano. Wow, volcan! Diyan sa unahan, ang dami ring mga may mga nagja-jogging, may mga nagti-pictorial, may mga nagti-TikTok na makikita ang view ng Mayon Volcano. Swerte tayo at nakikita natin ulit ang buong Mayon Volcano. Wow. Ang ganda ng panahon dito ngayon, no? Although makulimlim pero kitang-kita ng buo ang Bulkang Mayon. Pero maya-maya konti parang tatakpan na ng ulap, oh. Yan, oh, gumagalaw na yung ulap, oh. So, mula sa Maynila papunta pala dito 444 kilometers, no? Oo. Pero 12 hours natin tinakbo eh. Solid. Tagal. Hindi kasi daming guba, sira-sira na daan eh. Pero kung straight lang yun, kanina, Oo. wala na, nandun na tayo, malapit na. Kung hindi tayo na-stuck, eh, no? Oo.
15 minutes na mga 10 ano natin kanina. Layo-layo ng takbo na to. Oo. Mga 20 minutes yata tayo na-stuck doon eh. Lubak-lubak eh. Itas mo yung luwag-luwag. Durog. Buti nga nagpapakita yung ano, ngayon ang buong buo. Mamaya konti, puno na naman ang mga fog yan. Kasi tingnan, pangan na mga yung ano, pagod na, pangat na. Magalaw na eh, no? Pangat na yun. Ano kasi yan, nagkakaroon ng ulan pre, kasi pangat. Nihigop na yung ano, pag Swerte tayo, swerte. May ilad hotel. Sa mailad lang daw. Ilad naman ako. tawag-tawag. Save. Storbo ka, sinto. Save mo. Gas up tayo, gas up. Sino yun? Tatawag. Dito tayo magkano? Ay, siguro. Siguro may ari ito. Malawan. Magaling mag ano ang ano. Si Helen. So 9:30 ng umaga, nandito kami sa Sorsogon City. 513 kilometers ang natakbo namin galing sa Manila. So ito, nagpapagas up kami, pangalawang gas up. Tapos siguro pangatlong gas up namin ay Tacloban City na. Iiwasan naming magpapagas up kasi sa summer, kaya bago kami malis dito sa may Matnog, dapat full tank na. Doon sa ano, propan? Full tank, boss. Full tank diesel. Full tank diesel. So, ayun, ang pangalawang gas up namin ay 1,750 Sa taas. dito sa Sorsogon. Thank you. Well. Ha? So yung unang gas namin doon sa may magkano yun doon pre? 1.7 din yun? 1.6. 1.6 1.640 1.640 at saka 1.750 yun. So mula dito sa may Sorsogon City papuntang Matnog, nasa mga 48 kilometers na lang. Pila ka oras na biyahe na ito, ano? Manila to Albay? 12 hours 12 hours, no? Yun. Itong hunong po, mga 2 oras. Oh, stranded po tao 20 minutes. Hindi ka ano? Nag-grab. Slide. Kasi ano eh. Ano pa humok. Bato. Hindi nagpunta na. Simento ba yun? Kaya doon dito ko. Pwede yan. May slide ya. Oo, sigurado. Humak. Walang ano eh. Kasi bilog-bilog yung bato eh. Pagka nasa ulan na siya, ang bato lumulutang. Ano, lutang. Tapos mahangod siya. Matutang bato port din yan. Sasakyan ng barko din siguro yung sanahan. Naman. May baon din sila nga, kanin. Kaldero. Mga ligo Kaldero ata. pa. Mga ligo ata. Kala ko
biyahe dito papunta Mindanao eh. Ha, tricycle no? Dahil sakit yung lubutan na Pwede rin naman pre, galing Manila papunta Mindanao mag-tricycle. Kasamang adventure na ba, no? Pero mga 5 araw ka. Grabe siguro ang panimana plat. Siguro ang plat. Hindi mo silbi di kang plata na. Pero yung nagbabike, baon ka na lang ng survive ano, yun ano, nagtawag dito, sikad. baon ka na lang ng ano, interior. Dapat ano? Ilang, Huwag interior. Lamang din ba? Mababol din ba? Dito pre. Dito magano pre? Ha? Tawagan eh. Hindi, kuha lang tag number. Doon na magbayad sa malapit sa ano. Malapit sa Pantalan. So yun, dala natin ORCR. Tapos kukuha tayo dito ng queuing number. Sir, patawid ng Samar. Ano sir? License. Driver's license. Dami mga sticker oh. Parang may kinakabit ako dito. Pero mali yung ano type ng pangalan kasi Merit po yun eh. Double yung nakalagay. Merit po yun. Hindi ko na makita yung sticker ko dito. Charger po, power bank. Paskat sir, anong oras ang schedule? Alas 12? Alas 11? So wala na yata ngayon, you know? Cellphone number 09. 0917 30 Pito. Sambuang ka. Yung sir merong side on. Sarado daw yung pagwawan. So yun yung mga tips na gagawin kapag tatawid ng kami. Samar o kaya papuntang Visayas, Mindanao. Solo ka lang dyan? oh, solo lang. Sir, Station 1 next checkpoint. Andun yung million. Station 1 doon na lahat. Sige sir, thank you. So diretso na tayo Station 1. Binago namin yung cover namin kanina kasi napunit yung kulay itim kaya na bumili kami ng bago. Station 1. Tapos ang dami mga bus din, no? DLTV papunta ng ano yan, Tacloban o kaya Bilira. DLTV, Tacloban, Labil. Urmok, ano? Urmok, Tacloban. So ayun, nandito na tayo sa Station 1. Grabe, ang daming nakapila. Pati doon sa kabila, oh, andun yung mga private nakapila. Tsaka mga trucks at mga bus. Sana makakuha tayo agad ng slot ngayon para makasakay ng maaga sa barko. Dito sa window front sa Lake Perry. Pagkatapos niyo po, pasok po kayo agad sa lobby po kasi nag-iwan po yan. Inakapin na po, Perez naglolo. pagkatapos niyo po agad makapagpatigil. Pasok na po kayo sa lobby po. Window 1. Kailangan bayaran dito. Window 1 muna tayo.
Here we are. You are now leaving the island of Luzon. 646 kilometer from the kilometer zero. Diyan na ba, boss? Pito. Sir, dadaan ba ito ng Coast Guard? Thank you. So, punta muna tayo ng Coast Guard. Nandyan na yung mga barko. Ito yata si Coast Guard. Yan. Ilang pasahero mo? 7. Pag may bababa yung pasahero mo, Bababas dito lahat. bigyan mo ba terminal fee nila? Let's go. Sige, sige, okay. Itong yellow kasama. Sige lang po. Ito lang. Thank you. Sila niya. Labas na ako, pre. Bigisa sila. Okay. Tapos daw kayo. Kita-kita na lang tayo doon sa barko. No tipping please. Dito. Oh, you wear your shoes. Tapos ito yung ticket nyo daw. Ha? Isa na lang. Ako na lang, boss. Nandun na sila lang. Ka na lang po dito. Oh, dada pa akong Coast Guard, no? Yan ba yung Coast Guard? Nandun po sa dulo po. Kakaliwa pa ako. Sige po. Thank you. So ayun mga Lodski, andito tayo ngayon nakapila habang hinihintay namin ang pagdating ng barko. Boss, Santa Clara. Santa Clara. Okay, thank you. So siguro nandyan na yung barko namin pero hindi pa tayo pinapapasok. So nandito yung mga sasakyan nakapila sa may labasan. So ayan. So 11:48 na ng tanghali. Andito pa kami sa Matnog. So medyo mahaba-haba yung biyahe namin ngayon. Umalis kami ng Maynila kahapon ng alas 6 ng gabi. Alas 6 na kami ng gabi umalis sa Parañaque. So nasa mga 12 plus 5, almost 6. So almost 18 hours na kami bago makatawid ng Alin Samar. Grabe yung biyahe namin sa may Quezon Province at saka dito sa may Camarines Sur. Grabe ang biyahe namin. Sobrang napakabagal kasi daming mga kalsadang ginagawa. Ang pangit ng dinadaanan namin, napakalubak. So hindi kami makatakbo ng sobrang mabilis. At saka medyo mabigat pa yung karga namin. Grabe. So kakaiba na yung kalsada dito. Di ko alam kung bakit. Kasi nung last year naman dumadaan kami nung pumunta kami ng Bohol. Hindi naman ganun kapangit yung kalsada. Pero ngayon, parang di ko alam kung may gumagawa ba, may nagme-maintain. Pero grabe ang kalsada ngayon, kakaiba. Sobrang kakaiba. Yung tipong sira-sira na pero walang pa rin gumagawa. Di ko alam kung ano ang dahilan. Pero may mga parte naman na ginagawa. Pero yung gumagawa, wala sa gabi. Walang nagka-traffic hanggang nabutan kami ng traffic sa may Sipokot kasi nagkasalubungan yung mga sasakyan sa isang one way. Grabe ang pahirap kapag kayo ay biyahe papunta dito sa Bicol o kaya particular dito sa may Matnog kung kayo tatawid ng Visayas o Mindanao. Grabe. So kung para doon sa mga bibiyahe ng Pamindanao o pa Visayas, magbaon ng sobrang napakahabang pasensya. Kasi ang kalsada dito sa may papuntang Matnog ay kakaiba na kaysa dati. Lagi ko napapansin yun kasi lagi akong halos every year ako dumadaan. Nag-Philippine Loop ako, pumunta kami ng Bicol. Tapos nung nag-rides kami papuntang Bicol, tapos yung nag-rides kami papuntang Bohol.
So kakaiba yung experience ngayon. Grabe, napakahirap kaysa dati. So yun, kailangan natin magbaon ng maraming pasensya habang tayo ay nasa biyahe. Kaya yun, titingnan din natin ulit ang kalsada dito sa May Samar. At sana makasakay kami ng mga, kahit sabihin na lang natin 1:00 ng hapon. So alas 2 hanggang siguro mga alas 10 bibiyahin natin ang papuntang Liloan, Southern Leyte. At importante makatawi tayo ng Mindanao bago mag-uumaga bukas. Kaya okay lang, wala problema. Mahaba ang pasensya natin, mahaba ang pisi ng ating pasensya. Kaya enjoy lang din natin yung biyahe. Kaya samahan nyo kami. Bibiyahin natin yung Zamboanga, Sibugay.